para tayo mismo paliwanag din sa mga tao natin para alam nila yung dapat gawin, kahit mga karapatan nila, lahat nandito. So, umpisa na natin. Welcome to the mandatory, ang sinasabi mandatory o seminar for employees. Lahat yan, staff, workers. Ayun ang tatanungan natin. Kailangan ko ba talaga mag-undergo ng mandatory o seminar? Yes, sir. Yes. Kasi nandito, nakapalog lahat dito ng mga kailangan natin malaman. Ito. All workers shall undergo the mandatory safety and health seminar as required by Department of Labor and Employment or DOLE. So sa Pilipinas ito, kailangan natin ma-implement at gawin yung training na ito para sa matagtagan ng ating mga kalaman. And at the same time, may naman natin sa mga tao natin. Mandatory workers, o seminar, employees. So, lahat to, it's either construction, mga pabrika, kailangan mo tumaan dito sa training na ito. Ito, ano po ang ibig sabihin ng ito? Identify and prevent. Hazard. So, kailangan alam tayong mag-identify ng hazard at the same time para hindi maging aksidente, kailangan mag-prevention tayo, may control tayo na tinatawag. So, kailangan din paliwanag sa mga tao ito para at the same time magkaroon na sila ng kaalaman patungkol sa mga hazard na associated sa mga area natin. Paano rin ito? Patentance. Wala na kayong patentance nito. Tayo yan. Nasa construction tayo. So, ibig sabihin, kailangan ito, tawag yung mga natin na ito. So, during pandemic pa ata ito, kaya mga nakamas pa. Matagal na rin kasi yung na ito, pero ito talaga Ito yung mga objectives natin, kaya kinakandak natin itong seminar na ito. Yung una, discuss the importance of OSH. Ano yung OSH? Meaning ng OSH? Occupational Safety and Health. Recognize various OSH data, the legal basis related to OSH. Ito yung module 1 natin ha. So, ito hanggang umabot ng module 6 to. So, pasok. Occupational Safety and Health is dedicated to identifying and controlling workplace hazard that might result in death, disability, injury, illness, or extreme discomfort and inefficient among workers. So, unang-una, kailangan natin, di ba, yung kanina, kailangan natin ma-identify. At the same time, makagawa tayo ng counter or control measures para hindi maging aksidente yung mga hazard na identify natin in the RO area, construction site. Kailangan ba natin ng Occupational Safety and Health or OSH? Patentance. So ito, every workers or employees has the right to a safe and healthy workplace. Ito ba ito? So naman, siguro pero kailangan natin talagang ma-assure na safe na yung area natin. Unang-una, workforce, people, tayo, ayan. Management of workforce, policies, behavior, OSH focuses, environment, ano ba? Ito, patungkol sa environment, physical surrounding, natural environment, community, social and legal influence, ano sunod? Equipment, ano yung mga equipment natin, mga ginagamit natin, tools and equipment, power tools, kasama yan. And lastly, ayan, materials. So, ito yung buong kailangan ma-focus natin regarding OSH. Environment, equipment, and materials. Pero ang kailangan yan tayo para ma-assurance tayo. It was this simple video. Para magkaroon tayo ng kaalaman, yung lagi kong sinasabi, kaya tayo nagtrabaho para sa pamilya. So, panoorin mo natin.
nangyari. Pasok! Pasok! Hindi lagi ko pinapaalala na may karapatan ng tao o workers na umayaw sa trabaho kung panganib na ang kakibat para ano yun. Nagkakanda ako ng general toolbox, hindi ko iniiwan o pinapaliwanag ko yan ang mga tao para magkaroon ng idea. Ano, kita tapos na natin. Sa tingin nyo, ano naging problema ng tao na yan? Sa pabrika yan. Ano naging problema sa tingin nyo? Kasi nag-break na. O, tapos pinindot na yung ano, wala siyang ano, anong paka-ano? Problema sa tayo. Problema sa tayo nga, kasi kulang siya ng mga ano, PPE. Asap! Ano buwan? Yan. Yung tamang pagbubuhat ng mga ganyan, mga handling, manual lifting. May ano rin yan, may tamang pagbubuhat. Ay pagmali, yan ang nangyayari sa atin. Lalo kung nagkakagdat na, katulad ko, hindi, activities at work. Kaya, wala problema kasi may PPE. Banda ko rin makikita yung bakit kailangan dapat natin natin. Pasko. Yan. Yan ang ano natin. Lahat tayo pwedeng umiwas sa sakit at aksidente. Lahat tayo Pwede maging Pwede kang maging posh traveler sa pamamagitan ng pag-share ng impormasyon sa social media. Pag-attend ng training at pagbabahagi ng alaman sa mga trabaho, pagbigay
tamang PPE sa mga manggagawa na pasalo sa testing. At pagre-report ng mga nililigtas na sitwasyon sa lugar ng trabaho bago naman may aksidente o magkasakit. Kung magtutulong-tulong tayo, may iwasan natin ang sakit at aksidente. Maganda kung lahat tayo magiging Osh champion. Isama natin sila. Attendance, attendance. So regarding the video, may natutunan tayo. Yes, sir. Kaya tandaan nyo lagi, tayo nagpakalayo-layo o nagpunta sa construction, we're in one of the most dangerous area sa buong mundo. Pero dapat tayo magtrabaho ng ligtas. Hindi yung, yun nga, lagi kong pinapaalala, kailangan nating paalalahanan ng ating mga workers, ganun din. Dapat pinapaliwanag din natin yung mga trabaho nila, yung mga hazard na pwedeng maging aksidente sa kanilang mga trabaho. So ito, 270 million work-related accident, 160 million occupational disease. Ito, individual die every year from occupational accident, 350,000. Ito pa lang yan. Kasama ang construction. Occupational accident mostly occur in agriculture, mining, construction, and yun, commercial fishing, kasama pala yan. So ito yung pinaka-statistic nila. 5,321,630 workers are working in establishment with 20 or more employees. As of June 20 pa yan. 70.6% service, 26.5% for industry, and 2.9% for agriculture. Yung nagiging natin, pang data, monitoring nila Dito as sa of loob ng pumasok 2020. kayo sa Milikuran. Ito, yung mga 11% of all establishment employing 20 or more workers experienced occupational accident in 2019. 37,513 occurrence of occupational accident. 40,892 occurrence of occupational injuries. Yan. 0.8% fatal case and 42.7 non-fatal case with work days loss. Ito yung tinatawag nating lost time accident. Fatal. Itong LTA o LTI, yan yung nagkaroon ng aksidente na hindi nakabalik yung tao within 24 hours. So, malaki-laki yung porsyento rin, 42.7. Wherein fatal or death, 0.8%. Pero with kahit ganyang percent, ang aim natin sa construction, zero accident. Non-fatal cases without workplace loss, ito yung nagkaroon ng mga minor injuries. Nakakabalik agad yung nakalapatan ng first aid or medical treatment, this yung time nakabalik agad yung workers natin na nagkaroon ng aksidente o incident. Yan yung mga common type of injury. Una, open well, lugar, official injuries, burn, and pollution. Kasama yung sunog. Ito, top agent of injuries, machine and equipment. Unang-una. Kaya nga sabi ko, lagi kong pinapaalala, paggamit natin ng machine guard, ang grinder hindi dapat tinatanggal ang machine guard. Wherein, machine guard is one of support para hindi magkaroon ng aksidente yung mga tao natin. Hand tools, 21.6%. Ito yung mga hand tools. Kaya lang dapat ang hand tools natin, right tools for the right job. Kung anong gamit ng mga kasi kaya nagkakaroon ng aksidente yan kasi yung hindi tamang paggamit ng mga hand tools natin. Yung plies, ginagawang martilyo, katamaran. So nagkakaroon din ng injury doon, And then materials and object. Yan, kasama yan, So ito yung tinatawag natin machine guarding.
Yung mga bagay ang nakaka-injure, yan, kasama yan. And lastly, ito. Leading causes of injury caught by or in between objects. Ipit, ito, tripping hazard. And then, pagkabagsak. Stepping on, striking against, or struck by object, including falling object. Yung mga near-miss na nangyayari sa Brian na kailangan natin maiwasan. So yan yung mga percent kung paano nagkakaroon ng na-injure ang isang tao. Ito yung mga ginagamit natin mga power tools sa kasama yan, yun, table saw. Tripping hazard. Ito yung siyempre, pagkabagsak. May tinatawag tayong fall on the same level at the same, saka yung fall from height, Saya sa mga hazard na, magkaiba yung fall on the same level saka fall from height. Most injured occupation. Plant and machine operators and assemblers. Military occupation, 17.2%. Service and sales workers. Naka-specify dyan. Plant and machine operators and assemblers. Crane operator, bar bender, mga gumagamit ng bar cutter. Power plant operators, welders, and fabricators. So, 33.7% nagkakaroon ng injured dyan sa mga na yan. So, since may hot rock tayo, may mga welders tayo dyan. Nakita niyo yung video kanina, kulang ang pipi ng tao, so nagkaka-problema siya. It's either yung mata niya, wala siyang sunglass lang yung ginagamit. So, nagbigyan ng tamang pipi ang mga tao natin. Elementary occupation, kasamang mason, mga skilled natin, carpenters, plumbers, service and sales workers, rider, kasama pa, sales agent, and cashier, retailer. Yan. Parts of the body mostly injured. Head, 11.9%. Wrist and hand, 39.8%. Lower extremities, 15%. So, kailangan ba natin maging ganyan sa tao na yan? So, hanggat maaari, iwasan natin yan. Lalo na sa parte ng ulo natin. Buong katawan, siyempre, para tayo makapagtrabaho ng maayos. Top 3 industries with case of occupational disease, manufacturing, administrative and support service activities, human health and social work activities except public health activities. Top 3 occupational disease, back pain, shoulder pain, occupational dermatitis. So 2.2 million Filipino workers, medium and large enterprise crisis enjoy effective occupational safety and health cost protection and services. In other words, 17 out of 18 workers for 30.8 million do not benefit acceptable working conditions. Pero, ito. Yung mga nag-training ng meron pa tayong yellow book. Ito, hindi nabibili ito kung saan. Hindi ka makakabili sa National Bookstore. Kumbaga, galing ito sa Dorian. Hindi ka makakahanap ng ganyan kahit sa bumili. Hindi kaya ng yan, pag nag-training ka, dumaan ka sa training ng coach, bibigyan ka nito. Pasok. Department Order Number 198 Series of 2018, implementing rules and regulations of Republic Act 11058 entitled An Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for violations thereof. Bureau of Working Conditions, Department of Labor and Employment. Ayun na natin. So, Buksan nyo, mainit yata. Department Order Number 198-18 o IRR of RA 11058.
Declaration of policies, working people shall fully protected against hazard. So, ito yung sinasabi natin na yung kailangan sa activity ng mga tao, bigyan natin ng proper PPE, personal protective protection, kasi one of the hierarch natin yan, control ng hierarch, wherein kahit siya ang pinakahuli, may magbibigay pa rin ng protection sa mga workers yan. Kahit mga simpleng mga pagpipintura, overhead, kailangan nila ng eye protection. O yung mga gumagamit ng compressor, spray, kailangan natin ng mga respiratory mask or kahit N95. Kasi sinasabi ko lagi na kailangan kung ano yung activity ng tao natin, i-provide natin. Kasi kawawa naman yung mga yan. Kasi wala silang idea kung ano magiging kalalabasan o wala silang idea kung anong magiging sakit o ano na makukuha nila pagdating ng panahon kung hindi natin ibigyan ng tamang protection. Ensure the provision of labor code, the Philippine or domestic laws and international recognized standards are being followed. Maintain a safe and healthy working environment. Chapter 2, General Provision of Rates. This rule shall apply to all establishments, projects on site, and all other places where work is being undertaken. Construction yan. Kasama na tayo sa construction. Oops. Ito. Duties of employers, workers, and other person. Duties of employers. So makinig kayo para kahit paano ma-idea tayo kung ano ang mga duty ng mga employer natin. May idea tayo. Provide the workers a place of employment free from hazardous condition. Pangalawa, give complete job safety instruction or orientation to all the workers. Ginagawa pa natin to bago tayo magkumuha ng mga workers natin. Kailangan dumadaan sila sa tamang orientation. So, yung orientation nyo, napapaloob lahat yung mga anong dapat nilang gawin regarding sa activity, kung paano mag-identify ng hazard, kung paano yung mga control measures na gawin, and then sa mga reporting, in case makakita sila ng and so on, so forth. So, dapat nagkakakandak tayo ng proper orientation sa mga tao natin. Kasi kung wala tayong orientation, wala silang idea, lalong-lalo na yung mga first time na papasok sa construction, hindi nila alam yung kakibat na aksidente doon sa area kung saan sila ang katrabaho, maging sa trabaho nila. So kasama yan sa duties ng employers. Inform the workers, kasama pa rin yan, of hazard, ayan, sinasabi ko, of the hazard associated with your work. So, kailangan nito sa orientation. Health risks involved to which they are exposed to. Preventive measures to limit or minimize the risk. Kasi pag naipaliwanag natin yung hazard na pwedeng maging aksidente, at the same time, nabigyan natin sila ng control measures, yung aksidente na yan, may iwasan yan. Basta pag pinaliwanag natin sa mga tao natin, dapat yung focus ng mga tao, diretso sa ulo, hindi yung pag sinabi mo sa pinasok sa kaliwa, labas sa kaliwa, parang wala rin mangyayari. Pero at the same time, minomonitor pa rin natin yung mga yan mga kasama sa duties ng employers, no? And then steps to be taken in case of emergency. Yun yung sinasabi ko, pag may mga kailangan alam nila, in case of actual, halimbawa, wag naman sa mangyari yung lindol, yung alam nila kung saan sila pupunta. Alam nila kung tamang procedure in skipping project site. Yung route, saan sila dadaan, kung paano yung gagawin, yung drop, cover and hold, or duck walk. Dapat pinapaano natin sa mga tao yan. Kasi yung mga national disaster, tulad niya, may parating tayong bagyo. Kaya hinihingi ko yung mga i-active natin, na huwag sanang dumating na bagyong malakas dito sa atin. Kasi mahirap. Sabi ng Brian, pagbaba, puro kabahayan dyan. Kaya nagpaalala ako sa pinapasecure ko yung mga gamit na at ayaw ko may lumipad na gamit dyan, napunta sa kabahayan, problema pa tayo, reklamo tayo naman. Kasama pa sa duties, ito, yung sinasabi ko, PPE.
Use only approved device and equipment for the workplace. Sama yan. O, yung mga PP natin, ha. Ito mga basic talaga sa construction. So, dapat alam natin yan. Lahat nandyan, o. Ear protection, mask, eye protection, ito respirator mask, tapos, nandyan, may radyo pa nga. Ito ang radyo in case of emergency, kung kasi may mga area na walang signal, nawawalan, kailangan yung radyo din natin, laging naka-full charge. Duties of employer, kasama pa rin ito. Comply with OSH standard including training, medical examination, provision of protective and safety device such as personal protective equipment, nabanggit ko na. Then, yan, mga kasama. Ito yung ni-require ko pagka di ba, yung mga medical examination result natin. Kailangan natin may provide bago tayo kumuha ng mga tao. Unang-una yung mga requirements na yan, NBI, medical, at saka drug test. Mandatory ito. Locally and abroad, tayo, every time nag-aanap tayo ng trabaho, kailangan natin magpasa nito. Nang una kasi yung NBI para mamonitor natin yung tao natin na wala siyang kaso. Pangalawa, yung medical natin, kung hindi tayo nag-record yan, it's either yung tao nyo, hindi naman kapag-anak yan, hindi nyo kakilala, pwede kayong mahawa kung may sakit siyang nakakahawa, nakalimitan lagi yung kasama. So, kailangan talaga yan, requirements yan, may, ano rin yan, ano ng batas natin yan. And then yung drug test, kasama yon. So, tatlo yon. NBI clearance, medical certificate, and then drug test result. Para ma-identify natin yung tao natin yan, hindi gumagamit. At hindi madami yung iba. So, paalala ko ulit, bawal na bawal dito ang mahuli ang mga aktuang nangyayari sa site, pagnanakaw, maging sa droga, at maaktuhan ko dito, wala nang first and second offense. Panda yan sa buong project ng Megoy. Ako na sa'yo, yan, ito. Machine guard. Kasama ito sa ano. So yung sinong gumagamit ng ano dyan, yung nakikita kong pump, water pump. Si ano ata. GLD. Pa-provide ng machine guard yung ano yun doon. Kahit ano lang. Kasi rotating parts yan eh. Pwede magkamali yung tao mo dyan. Madali yung daliri ng anong parts ng katawan ng tao yun. No? Kasama pa sa duties ng employers, allow workers participation on OSH program. Ito nga, sinasabi natin. Provide measures to deal with emergencies and accident. Yan. Matulad na itong bagyo na ito. So, humihingi ako sa inyo ng mga ERT natin. Just in case, na huwag naman sana, ma-rescue ka agad tayo, makapunta tayo sa lugar kung kinakailangan. Kung may mga dapat ayusin, kung may mga ano, kaya ngayon pa lang, may init pa lang, at wala pa yung bagyo, ulitin ko ulit, pasecure lahat ng mga gamit natin, mga gundula, yung mga gumagamit ng gundula sa mga exterior works. Pasecure lahat, pati yung mga tali na yan, mga lifeline. Kung ginagamit natin ng lifeline sa mga gundula. Lalo na doon sa taas, sa mga scaffolding. Kasama pa sa employers, comply with all reportural requirement of the OSH standard. Nandito. Napapaloob din lahat dito yung pagka meron kayo na itong nilubog nandun lahat. Lahat ng within construction, scaffolding, may mga ano dyan, makikita nyo, basa-basahin nyo, lahat yan nandyan. Working at heights, mga hardware, nandyan lahat yan. Lahat ng mga activity within construction. Pero alam ko rito, pagka ito, sa cost lang ito eh. Diba? Yung sa boss, kasi basic lang yung boss eh. Cost, construction talaga para sa construction na professional citizen. Duties of employers, sama pa rin, register establishment to DOLE as provided under OSH standards. And then, participate in OSH related topics and program.
Sama na yan. O, yan yan. How to get workers engaged in your safety program. So, kailangan pa rin malaman ng mga tao natin to, yung mga programa natin pangkaligtasan regarding sa kanilang activity. So, workers na yan, sa workers. Duties of workers, proper use of all safety guards and safety devices. So, PPE pa rin. Yung mga safety guards, yung mga machine guard natin, yung mga power tools natin, na kung saan nabili natin yan o na i-provide natin yan na kumpleto dapat ang parts niyan. Kumbaga wala dapat inaalis dyan. Lalo na pagka at the same time, huwag tayo magpapagamit basta-basta ng mga power tools hindi marunong ha. Dapat alam din ng mga, alam nyo rin kung sinong marunong gumamit ng mga power tools na yan kasi dyan nagkakaroon ng aksidente. Hindi tayo basta-basta magpapagamit. Di ko, ay, baka gamitin mo nga yung prender, putulin yung tanungin nyo muna kung marunong yung tao. Kasi based on my experience, ang dami na nagkaka-aksidente dahil dyan. Walang knowledge yung tao, utusan ng kung sino-sino, sunod naman si Loko. Hindi pa nagagawa yung dapat gawin, aksidente na. So dapat alam nila rin kung marunong gumamit yung tao, kailangan natin comply with instruction to prevent accident or imminent danger. Imminent danger, yung kagibat na panganib kung nandyan. Kasi ang aksidente, walang pinipiling tao yan, walang pinipili kung sino. It's either may-ari ka ng construction site, manager, workers, walang pinipili. Basta pinaksidente, hindi may-ari yan, kung natin aksidente yan, hindi gano'n. So, nasa atin ang pag-iingat. From top management hanggang sa mga workers, dapat alam nila yan. Alam natin lahat yan. Sama pa yan sa workers' duties, observe, prescribe, step to be taken in case of emergency. Yung mga nabanggit ko, sa mga kalamidad. Diba, dapat alam nila yung routine, alam nila yung procedure, kung paano tayo, umalis dyan sa area kung saan pwedeng bumagsak. Lalo-lalo na pagdating sa lindol, sa mga baha. Dapat sa isang project, at least once or twice a week nagkakaroon ng drill. Fire drill or earthquake drill. So nung nakaraang araw naman, medyo may pagkukulang ng although nagpa-participate tayo, pero dapat nagkaroon ng konting discussion. Kasi although na-iano natin yung paano natin, pero yung mga tao, kaalaman nila, lalo-lalo ng mga ordinary workers natin, hindi nila alam kung bakit tayo nagano. Kaya sa susunod siguro, kung magpapano sila ulit, mag-ano na lang tayo ng konting kahit mga 5 to 15 minutes para mapaliwanagan yung tao natin bakit natin ginagawa yung ganun. No? Kasama sa workers duties, report discovered work hazard. Ito. So, kailangan natin paalam din sa mga tao natin na kung makakita sila ng maka-identify ng mga hazard or risk na pwedeng mangyaring aksidente, kailangan natin i-ano sa kanila. Kasi kung halimbawa tayo lang nakakaalam, at least nag-discuss nyo sila na alam nila yung may tama silang pag-iisip na yung sa ginagawa nila, pwede silang madisgrasya. Kasi kung pinabayaan natin yan, hindi natin binigyan ng idea, pwedeng magdulot ng disgrasya sa mga tao yan. It's either yung mga tao nyo o ibang grupo, pero disgrasya pa rin. Pero kaya nga, bigyan natin ng kaalaman yung mga tao natin kung paano mag-identify ng mga hazard, yung mga risk na pwedeng maging panganib. Kailangan natin i-ano din yung mga tao natin. Bawa sa hot work, kung ano mga hot work, mga welder. Pero yung iba kasi, gumagawa ng hot work, although kahit hindi welder, may kalaman lang sa pag-welding, nag-welding na. Kahit sa scaffolder, naitayong tubo dyan, hindi naman scaffolder ang gumawa. Wala silang idea doon sa trabaho pinagawa nyo sa kanila na hindi sila alam ang lutusan mo. O ano pwede maging aksidente sa kanila, pwede mangyari. Kailangan pinapaalala din natin at saka dapat may talagang scaffolder na halimbawa, bata tayo ng scaffolding.
dapat may certified scaffolder. At the same time, yung mga katulong na lang ng scaffolder, mga helper. Kasi magtataw, papatayo ka ng scaffolder dyan sa mason, welder, may idea ba yan? Hindi mo alam kung tama yung tinayo niyang scaffolding. Kasi wala siyang idea. Basta tinutusan mo, sunod din naman ng tao. Kaya sinasabi ko na dapat certified personnel lang dapat pinapagawa natin sa mga trabaho. Angkop sa ano nila. Sa mga kuryente, dapat certified electrician. Although may idea tayo, hindi naman tayo certified, hindi tayo pwedeng makialam dyan, kuryente yan. Diba? Hindi tayo allowed na makialam dyan sa mga ano, kung hindi siya, kasi yung sa mga certified, dumaan sa training, dumaan sa TESDA. Binigyan sila ng certification na natapos nila ang certified, nagkaroon sila ng idea kung paano gawin ng tama. Hindi yung basta-basta lang tayo nagpapaano, ay madali lang yan, huwag ganun. Construction ito, construction, hindi ito ano, kahit sa bahay, pwede yung magamit ng mga natutunan natin dito sa construction para maging lalong ligtas ang ating mga pamilya. Workers' right. Right to know. Right to report accident. Sinama ko na ang right to wear PPE. Right to refuse unsafe work. Ito yung lagi kong pinapaalala. Ang tao, lagi yung paalalahanan na kung hindi porket engineer, sunod ng sunod ang mga workers natin, kahit panganib, yung buhay nila na magiging kapalit. Kasi wala silang idea, hindi natin naipapaliwanag. Ang workers, ordinary workers, labor, kung mapapanganib yan, pwedeng umayaw sa trabaho. Ito yung lagi kong pinasabi sa inyo. Pwede tayong mag-refuse kung nasa panganib yung buhay natin. Kaya sasabihan nyo rin yung mga tao natin, lalo-lalo na yung sunod lang ng sunod, at hindi natin na ipapaliwanag yung aksidente na pwedeng mangyari sa kanila, pagka mangyayari talaga ng aksidente yan. Kasama ito sa right ng mga tao, right natin. Kaya yung nagkakandak na ako ng General Toolbox, pinapaalala ko sa mga tao yan. Pwede tayong umayaw sa trabaho kung ikakapahamak natin. Pag inutusan kang umakyat dyan, wala kang harness, sabihin nyo yung mga workers nyo, huwag basta-basta sumunod. Magsabi sa engineer, ma'am, sir, kunin ko muna yung harness ko. Kasi pag nadisgrasya yung workers na yan, nagkaroon ng aksidente, nakahulog yung tao. Sino napahamak? Yung engineer ba? Hindi. Sino ang naapekto ng pamilya? Yung engineer ba? Hindi rin. At pag nagkaroon ng aksidente, totoo lang sabihin ko sa inyo, yung engineer na nakuutos yan, hugas kamay yan, totoo lang. Ang dami ko ng experience. Babalik na rin lang kayo niyan. Kaya dapat ito, papaliwanag nyo rin sa mga tao nyo, pagkatapos natin ng OS training na ito, paliwanagan nyo yung mga tao nyo para magkaroon sila ng idea. Nakakarapadan nilang umayaw sa trabaho kung mapapahamak sila. No? Yan, right to know, yan ang mga right to know workers. Right to know all type of hazard in the workplace, training, orientation, and or education. Yun, kasama na natin. Mas maganda nga pagka may mga in-house training tayo eh. Magkakandag pa tayo ng mga in-house training patungkol sa mga activity natin. Mga hot work, working at heights, scaffolding safety, lifting activity. Dapat magkakaroon tayo ng mga ganyan. Once in a month. Depende sa activity natin. Para nagkakaroon ng kaalaman yung mga tao na gumagawa. Kasi kung di na tayo, basta magpapatrabaho lang tayo at the same time, kahit sa araw-araw natin paalala sa toolbox, kung hindi sila nagkakaroon ng kahit pa paano kapag tayo ng 30 minutes na training, in-house training, magkakaroon sila ng idea ngayon. Ganito pala kahalaga yung trabaho natin. Dapat may idea tayo para makapagtrabaho ng ligtas. Right to report accident, kasama na, naiano ko na yung kanina. So, encourage natin yung mga tao natin. Pag may mga ganyan nakita mga hazard, encourage natin na i-report agad.
Sabi ko nga para hindi na maging malaking problema. Maging proactive tayo. Yung mga near miss, na kung saan near miss, yung muntik-munti ka na kung saan pag pinabayaan natin yan, pwedeng maging insidente. So kanina, may nangyari yun na, hindi ka nais-nais na ano. So ayoko yung hot work. Ano ba dapat ang kailangan natin gawin during hot work? Ha? Una, siguraduhin natin yung area kung saan tayo gagawa ng hot work, malinis, walang mga combustible material, walang mga flammable materials, at kung ano-ano pa na pwede masunog. Yung mabilis na masunog. Oh. Ano pa ba kailangan natin provide? Kung tutusin, kailangan natin ng fire blanket, fire extinguisher, yung area mo naka-barikada with proper signages and proper supervision. Pero bago ang lahat, kailangan mo ng permit. Hindi ka makagawa ng activity na walang permit. At hot work, hindi lang welder ang dapat nandyan sa hot work activity na yan. Ano pa yung isang workers na kailangan natin dyan during hot work? What here? Fire watchman. Ang standard talaga, after ng hot work, sa kahit sa abroad, bago iwan ang hot work activity, ang standard time na pag-stay ng fire watchman, 2 to 3 hours. Yes, sir. Yun ang standard. Na para masigurado natin yung ginawa nating hot work, hindi na umapoy. At hindi na nagkaroon ng sunog. Yun ang standard talaga. Kahit sa abroad, ganun ang ginagawa namin. Implemented yan. So halimbawa, ang hot work natin, natapos natin ng alas 4, kailangan yung tao mo, yung fire watchman mo, para ma-assure, sigurado natin na hindi nagkaapoy, kailangan umalis ng 6. Within 2 hours, hindi na siguro magkakalo yan. Kasi yan building, o kahit basta hot work, nag-produce ng fire. Yun ang standard. So dito napapansin ko, hot work, walang mga fire watchman. And then yung fire watchman na yan, may training din yan Hindi tayo nagpapalaki ng fire watchman na hindi marunong gumamit ng fire extinguisher. Kasama yan. Bago tayo mag-assign ng fire watchman sa mga hot work activities natin, may training. Turuan nyo sila kung paano ang gagawin in case magkaroon ng apoy. Yung naging experience ko sa Batangas, bago lang yung inassign namin fire watchman, kapapasok lang niya, libo. Pero bumilib kami, nagkaroon ng sunog, umapoy yung pumutok yung hose ng oxyacetylene. Hindi natakot yung bata. Ang ginawa niya, nandun yung fire extinguisher, ginamit niya. Oh, ganun dapat ang para, Hindi yung magpalagay kayo ng fire watchman, pagkat nagkaroon ng emergency ganun, siya yung unang tatakbo. Patay tayo dyan. So dapat yung assign natin, yung mga fire watchman, yung fire watcher dyan, sa hot work natin, yung papakinabangan natin. Hindi yung unang umalis. O siya ang unang tatakbo pagka hindi sa emergency. Isisipin niya muna yung sarili niya, sir, ano? Ay, hindi naman para patay tayo dyan. Hindi lalong lumaki ang sunog, Hindi rin natin na kasi ang sunog, hindi natin makukontrol yan pag malaki na. So bago mag-upisa yung sunog, dapat naapula na natin yan. Kaya nasabi ko, sa every hot work activity, kailangan fire extinguisher. Siguraduhin din natin yung fire extinguisher natin, hindi na depressurize or discharge. Siguraduhin natin may karga yan. And then monthly inspected. So, tayo ba? Alam ba natin kung paano tayo mag-inspect ng fire extinguisher? Monthly. Yes, sir. O sino yung hindi pa marunong dyan? Hindi sa taas na, Diba? may... Dapat may idea kayo Nag-training kayo bilang safety, dumaan kayo sa course. Dapat alam nyo rin kung paano i-check yung mga fire extinguisher natin. Which is monthly inspected yan. First week of the month. Para may idea tayo na pagka in case of emergency, yung fire extinguisher mo, magagamit mo. Baka mamaya in case of emergency, yung fire extinguisher mo, pag pisil mo, walang lumabas. Hindi nakatulong. And then, monitor din. Every magano tayo ng mga hot work. So, yung mga hot work dito, pasuyo sunod-sunod na yung nangyaring dito sa project natin. Nung nakaraan, yung panel board, nagkaroon ng problema. Tapos kanina, due to welding flux, nadali yung mga basura.
nagkaroon ng apoy. Buti na agapan ng mga tao. Ayoko maging ano yan. Pag lumaki yan at napabayaan, walang nakakita, makaka-apekto yan sa project natin. Lahat tayo damay. So proper protection. Kung kailangan natin doble ng pag-iingat, siguraduhin natin bago mag-provide ng, o mag-proceed sa hot work activity, lahat ng dapat natin gawin, magawa natin. I-monitor nyo rin, lalong-lalo na sa mga dito sa labas. Paulit-ulit na lang. Pag makakita pa ako ng ganyan, pasisiyahan tayo, patigil ko yung trabaho nyo. Hanggat di nyo naayos yung mga dapat ayusin. PPE kasama, ito yung panghuli. Right to refuse unsafe work. Prohibited acts and its corresponding penalties. Any willful failure or refusal of an employer, contractor, or subcontractor. Provision of workers training, first aid, mga first aider. So dapat alam din natin, mandatory workers training, mandatory OSH training for safety officer and health personnel. Ito yung kasama natin. Boss. Yun, nasa paler. So may katanungan tayo. Ito yung ano. Ang mahal naman, 25. Depende yan. Pagka private siguro. Kasi ang alam ko dyan, pagka mismong dole, 7K lang. 7K lang. 17. Full shelter. Pagka may mga ano, Hindi kayo minsan sir, kapag ka marami yung umaten, ay medyo mas mura kung maraming. Kasi ano yan, may kumbaga, pagka mga private siguro, ano yan. Hindi kasi yung mga 25 na yung mga pang-international. Kasama na international. Tatlo na siguro. Kasi tatlo naman. First aider ka na. First aid. Kasama kasi, kumbaga package na yan. Kaya. Pero sa atin naman, mostly pag first aid tayo, sa Red Cross tayo eh. Diba? So, ito po yung unang module natin. Sana mga katanungan pa na natutunan tayo. Then sabi ko nga, pag umpisa nito, lahat ng umatin dito, kailangan matapos natin itong Australian na ito within 6 na module nito. And then at the same time, pagka natapos nyo, bibigyan ko kayo ng certification. At the same time, meron din bibigyan ko rin ng copy na ano yan. Para kayo mismo magpapaliwanag, magkakandak sa mga tao natin itong OS, training seminar na ito para magkaroon sila ng idea. So siguraduhin natin, lahat ng mga nag-attendance, pa-check pala kayo ng ano natin ha. Matapos natin yung ano,